Hello guys, so today I will show you how to set up a small network using Packet Tracer, including configuring IP addresses, HTTP services, and DNS, and the router to allow communication between devices. So, gihimo tag network gamit aning Cisco Packet Tracer. So step 1, magbutang sa tag mga hardware applications na gamiton nato. So naatay isa ka server kani, natay isa ka router kani, natay duha ka switch kani, og tulo ka PC kani. Nakatong setup ani is naay isa ka network nga connected ang duha ka PC og ang server sa isa ka switch. So mo ni natay isa ka server og duha ka PC nga naka-connect sa switch, so mo ni nga tong isa ka network. Then napud tay isa ka PC nga connected pud sa pangkaduha nga switch. So mo ni to ang pangkaduha nga network. So kaning duha ka network na to ato ni i-connect sa router para connect na sila nya mahimo na sila isa ka network. So una ato ni silang i-connect. So karon nagamit ko og mga straight through cables, which is kani. So sa pag-connect na ko ani nila from PC to switch, nagamit ko og straight through cable kani. So kay na ano naman din nila ako, kung ato ni i-connect sa PC, piliw na to ang fast ethernet. Then ang kani pud atong i-connect na siya sa switch, pilion po natin yung fast ethernet 0/1. Same ra pud gyapon ani nga kung gi-connect diri fast ethernet nya pag connect pud nato diri kay fast ethernet 0/2 nya kani pud 0/3. After na to connect sila, pare po ani na connect na pud ang switch to router o kani pong PC sa ato ang second network to switch and switch to router. Pagkahuman na nato sila og connect sa mga straight through cables, ato na dayong i-configure ang mga PC, ang server ug ang router. So ang una natong i-configure kay ang router. So diri ato magpisliton diri ang router. Nya nanim ghost diri. So diri ta sa config nya sa gigabit ethernet 0/0. Ang kani gigabit ethernet 0/0 mo ni siya ang diri sa mo ni ang network niya diri So ato ni siyang i-configure. Atong butngan og IP address nga 192.168.1.1 mo ni ang gateway sa una nga network. Then subnet mask din niya kani. Pag mahuman na ato og config diri, ato ning on ang port status key para ma-connect na din na siya. Then diri na pud sa gigabit ethernet 0/1 mo na ni ang sa network diri So nagbutang tawag IP address nga 192.168.2.1. So mo na ni iyang gateway din So after na to mahuman og configure, ato na pong i-configure ang mga server ug ang mga clients na to mo ni mga PC. So diri unahon ako configure ang server dito sa config. Then sa fast ethernet 0, nakita nimo nga ang gigamit nga IP address kay 192.168.1.2. Then subnet mask dayon, then diri pud sa settings akong gibutang ang default gateway mo tong giina nga 192.168.1.1. Then diri na dayon ta sa mga client na to tong PC. Diri ta makita na to sa desktop. Then IP configuration. So kani static na yun ako, nag-set ko og IP address nga 3 na po siya, 192.168.1.3. Then more gyapon automatic na ang subnet mask. Then ang gateway gyapon na to kay since diri man siya nga network, so more gyapon to nga gateway 192.168.1.1. Ang kaning DNS server unya na nato na i-explain. So ang kaning sa client 2 same lang gyapon 192.168.1.4 with same gateway lang gyapon. Then sa kani network 2 naman ni siya.
Ang iyahan ng gateway kay 2.1 192.168.2.1. Ang iya pong IP address kay 192.168.2.2. Tapos after nato ma-configure ang mga PC, router o server, sunod ani mag-update na ta sa HTML file sa server. So diri ta sa server niya. Nya na ay services. Mo to din ta sa HTTP. So mo na ni siya. Naka-on na ni ang HTTP o HTTPS. Di pangitaon na nimo ang index.html. So mo ni diri. Then atong i-click ang edit. So karon na ako i-code din niya. Pwede mo mag-edit diri, maghimo mo og inyong website gamit sa HTML. So mo ni akong gihimo code. After nimo mahuman ani, ato dahing i-save. Yes. Now, pag humana nimo og edit sa imong HTTP, diri na dahin ta sa DNS. Matong DNS. Diri. So kani ang akong gipanganlan sa akong atong website kintahay mo ni jrodz.com. Anya akong gigamit nga address niya kay kung unsa tong address nako sa server mo ra akong ibutang diri So 192.168.1.2 then add save na dahil na ato dira So ang purpose ani kay para ma-access na niya ang server bitaw gamit atong website nga atong gihimo nga HTML. So mo ni siya. So kay na naman tay DNS server mo na dayon tong diri ato sa IP config sa kada client ato nang ibutang ang IP address sa DNS server. Mo na nanganay 192.168.1.2 nya ibutang ni nato sa tanan atong mga PC kana dira 192.168.1.2 same ra gyapon diri So karon na configure na nato tanan atong i-check kung connected ba sila. So wala pa man din nato giping no. So kung connected ba sila diri ta sa client 1 atong i-try og ping ang server. So diri ta sa command prompt print ang diri ping nya tawagon ni nato ang IP address aning server. So 192.168.1.2 then makita nimo nga na siya reply from 192.168.1.2 unya na siya 0% loss. So makita nato nga connected na jud siya. Nya kung i-try pud nato og ping ang sa pikas nga network nga PC, try ta diri sa client 2. So dito sa command prompt atong i-ping 192.168.2.2 kay mo man niya ang IP address sa pikas nga client. So enter. Makita nimo nga na reply niya 0% loss. So connected na jud siya. Makita niyo nga connected labi na nga nag-green na pud yung mga arrows niya. So karon atong try og access to atong server giina nga gihimo. So diri ta try nato siya sa client 3. Nya na ay web browser. Dili na nato to gamiton tong name sa ato ang website. So diri ta sa web browser. So kanin I'm ghost nga ni. Then URL i-type natin mo to ang name giina sa imong website. So jrodz.com enter. Nya mo na ni katong HTML nga code nga akong buhat giina. So pwede na ka makaano diri pero pag imong i-login kay dili ni kon kay simulation naman na siya. So mao na to, nakahimo na ta og small nga network gamit ang Cisco Packet Tracer. So mao na to.